Ang paanan ng isang mamayan ay hindi pantay sa paanan ng may kapangyarihan. Ang patakaran natin ay parang apak sa pangkay ng itong naibunga. Ito ay parang sa mata ng isang langgam na nakatitig sa paa ng elepante. Paano bang maaaring mapantay muli? Tuludugo ba ang lamang paraan? Kailan ba matatapos? Kailan ba titigil? Tuloy na dadaloy dugo ang bathala hanggang maayos ang nasirang imahe ng Diyos. Ilang beses pa ba ang kailangan upang mapansin ang wasak at sira ng paligid? Ilang beses na salita pa ba ang kailangan bigkasin upang mapansin ang kasinungalingan ng tao? Ilang beses ng araw pa ba ang kailangan upang magkaroon ng kapayapaan at kalayaan? Malaya na ba tayo sa trato ng kamalian? Kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan. Mukhang may bagong 3 letrang K sa bayan. Kamali-malian, kasira-siraan na kasakiman. Gumising kayo, bumangon kayo. Dugo ay nasa kamay mo. Oras ay patuloy dadaloy. Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Hoy, sa'yo, hindi mo ba ron? Uy! Wala lang, hinintay lang kita. Sure, ay, nabay long test ka ron. Nag-study na ka? May long test ngayon? Langan, sa'yo kay ka wala ka balo. Tayo, uy! Wala akong kasadi. Wala na kasi. Lisa, ba't mo na naman sabay si Atlas? Alam mo naman, madumi siya na tao. Alam mo ba? Kasi anak siya ng mga magsasaka na walang kwento sa buhay. Ano ba problema niyo kay Atlas? Wala naman siya ginawang masama ah. Wala na ba kayo ibang mapag-usapan? Ba't kasi parati ko siyang kasama? Oo nga, kumbaga parang askal at ang kanyang amo. Guys, andyan na si Ma'am. Tara.
Today guys, we are going to discuss about the life of Corazon Aquino and her relevance during the Menjola Massacre. Now question, do you have any idea what happened during the Menjola Massacre? Wala ka talaga may alam. Tatawag ako. Atlas de los Santos. The Menjola Massacre was an incident that happened in Menjola Street in San Miguel, Philippines. So, it's an incident that the farmers protest at the Malacanang, and the security forces of President Corazon Aquino violently dispersed the protesters and lead to deaths. Correct, Atlas. Now, we are going to discuss further about our topic because later we will have our long test. I hope you learned something. Paalam. Goodbye and thank you, Mami. Hoy, Atlas, wait lang! Guys, ano mo yun? Ang saray ka. Dali! Ilang, wait! Free ka ba bukas, bro? Oh, ano naman dyan? Free ka ba bukas? Tara, nagsumal. Ha? Wala na may kwarta. Ay, ang saray ka. Sige na mga bangagadog mo. Ano ba yan, Atlas? Sige na nga, mauna ka muna. Susunod para napapako. Sige, bye. Atlas, wait ka? Wait lang. Ay, ten na, may panguli. Ay, sunod na naman to sa Atlas. Curtain, wala. Bayad daw. Kuya, eskwela rin, ma! Pa! Amin ko, ma. Pa. Oh! Taisa! Naging pakilari mo pa, ma. Kay anak, wala ka may sa imong papa, ha? Muadto mi sa sabakan, sa imong pinsan, sa bukid. Las, nag-iwan na kami pera sa mesa. Huwag mong gastusin naman ha. Matuto ka mag-ipon. Pa, yun sa naong TV, ha? O sige. Balita si Salima Refran. Tahimik! Bilang iyong mayor, nakakita ko ang mga hamon ng ating komunidad. With rising local inflation and struggling sectors, we plan to alleviate the burden from our citizens. We plan to reduce prices in local markets, ensuring na makakabili ang ating mga mamamayan habang nasa gitna ng inflation. Targeting agricultural products, SRP rates will drop by 45%, compensating with high prices in the market. We will also be increasing our local imports of certain agricultural products to diversify our market option and provide consumers with more choices and reasonable prices. Additionally, we're adjusting our agricultural subsidies due to the infrastructure project in our city.
cutting up 30% of agricultural subsidies altogether. While I understand the concerns of our farming community, I urge you to work with us as we navigate these challenging times together. Ang aming desisyon ay sana gagabay bilang ilaw sa panahon ng paghihirap. At sana maunawaan ninyo ang halaga na binibigay ng ating mga magsasaka. Si Maring Mayor eh. Paano nga nabi? Ay, sa mukha nila po eh. Nadunga ka na ang problema sa pobre. Alam na sila mga dato. Kung wala, wala sad sila. Tama, Jud. Ayaw ka bala ka. Makabiyahe taog ma. Sige lang ma, sige lang pa. Ang puwan lang natin ipon. Matulog na ko. Good night ma, good night pa. Night. Kapuya, naging namin eh. Ate, pabili po. Pakidagdag na lang ito. Ay nako, kung ako siya, tapos ikaw nakakipagkaibigan ka kay Atlas. Tama. Alam mo bang walang modo yun? Narinig ko pa nga magnanakaw ang tao ngayon eh. Wala talagang magandang ma-introduce ka mga kapaspitong yun. Ano ba kayong dalawa? Umayos nga kayo? Bakit ang hilig yung manghusga sa kanya? Hindi nyo man alam pinagdadaan ng isang tao ah. Huwag na lang tayo. Uy, Alisa! O, tama, gabi! Ano, Mas? Pumunta, namin ko. Kailangan ako pampayat ng supply sa mga project. Oh, sige na. Ito, 100. Sure Bili ka? na ako anong gusto mo. Salamat ha! Okay, bye. Pero lalaki kasama mo kanina. Ayoko nagbibigay ng pera ng basta-basta sa mga klase mo. That kasi, it's just a friend. Naawa na ako sa kanya. Mahirap kasi explain yung situation nila ngayon. Tsaka, utang na yun, babayaran niya rin. Ah, ganun ba? Bakit? Kasi, let's just say, magsasaka lang yung mga parents niya. Kaya, nahihirapan siya sa mga bilihin namin sa project sa school. Ah, pwede kong sabihin na nililigawan ka nun ah. Dad, it's not like that! Hey Dong, anak di ba ka ni John Santos? Oo, ano naman. Apel mo sa na-apel sa subsidy. Bigay ko lang, nagalisod yun meron no. Gusto ka masabay sa mga mag-rally sa buwang mo, kaya mayor good. Ano sa panahon? Sunod adlaw. Sige ko, dalawa na ako ko. Inform na ako kung dahil mo. Sige, sige. Kami na ako. Alisa, halika. Ano yun, Dad? Upo. What is it, Dad? Hindi ko gustong marinig nagbibigay ka ng pera ng kahit kaninong tao, ha? Natatakot lang ako na baka gamitin ka nila dahil sa pera. Lalo na ngayon na nabalitaan kong mahirap lang siya. Sa tingin ko, alam mo naman yata ko nung pagtingin ko sa kanila. Hindi masamang tao si Atlas, Dad. Alam ko dahil kaibigan ko siya. Nag-aalala na ako sa'yo. Lalo na sa nangyari sa mama mo. Pa, tama na, please! Anak!
Dali, kayo lapit sa punahan, ayaw palitaan yung aso. Uy! At nasa muna ako dito. Magbebenta na ako ng Lisa dahil nahihirapan ako sa buhay. Yung pamilya ko, naghihirap na rin. Ay, ganun ba? Eh di, sa kantin ka na magbenta. Mas marami ang mga estudyante doon. Doon na ako galing eh. Sa parke na lang kaya. Pwede rin, tara. Sige, tara. Ballpen, baligya, 2 pesos isa dito. Ballpen. Lisa, tama na, Lisa. Pagod na ako. Alam mo, ikaw lang. Grabe talaga ito papahirap sa pamilya namin. Panindigan mo yan, bro. Nagbebenta na lang para makatulong pa sa pamilya. Ano ba kasi itong mayor natin? Pinapahirapan yung buhay ng mga maghihirap, mga magsasaka. Ay nako, Anong mayor? mayor natin ngayon. Kaya nga nagpaplano kami ng rally eh. Sali ka ba ng rally namin? Anong rally? Anong mayor? Anong pinagsasabi mo, Atlas? Hindi nakakatuwa yung joke mo, ha? Sino nagsasabi ng bibiro ko? Ano bang hindi mo maintindihan, Alisa? Totoong pinapahirapan kami ng ama mo. Swerte ka lang nga kasi mayaman ka eh. Di mo alam buhay mahirap. Parang tama talaga yung sinabi ng tatay ko. Ay, hindi. Tama talaga. Pare-pareho lang kayo, mga pulubi kayo. Aminin mo na, ginagamit mo rin ako para sa pera ko, no? Ang yabang mo talaga. Alisa, di mo alam yung sakripisyo ng mga magulang ko. Sa palibhasa, ikaw ay laking yaman. Ha? Siguro kung nakatry ka din na hindi kumain ng 3 beses sa isang araw, maintindihan mo to. Alam mo ba yung sakripisyo ng nanay at tatay ko? Yung tatay ko, kailangan pa magnakaw para makakain na kami. Yung nanay ko, nagtatrabaho ng araw-araw ng walang pahinga para lang makakain kami. Ha? Alisa, ano ba ang gagawin mo, ha? Dapat na nababulit ko kayo! Sige na! Ang yabang mo na talaga! Atlas? Uy, Atlas! Atlas? 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 Col, ba itong rally yung mga Col? Oo. Sigurado na eh. Oo, siya na. Col, kailangan ako mga pilog mga Col. Ang pamilya nagkalisod na. Wala na may kwarta. Ang subsidy, kitanggal pa jud. Wala na nagatabang sa mga para mabuhay mi. Estudyante pa biyak ka? Baby-face na ni Col, pero sus, ang matabang na ako sa rally Col, dagan. Siguraduha lang Col na tayo na tong rally ugma ha. Sige. Kita kami nga. Hintay lang kita. Sure, eh, nabay long test ka ron, nag-study na ka? Tara na kasi! Bye-bye! Oh, ba't di mo kasama si Atlas? Parang absent kasi siya? Alisa, umuwi ka na. Ha? Ano? O sige pa, pupunta na. Paalam mo na. Asan ang hustisya? Asan ang buhok? 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 Mayor, nagkakagulo na po sa labas ng bahay ninyo. Get here safely ASAP. Wake from your sleep. You're drying on your tears. Today we escape. We escape.
balik ka sa sili! Ikaw! Uli mo na po. Sige po. Keep breathing. Don't lose your nerve. Bodyguard! Marisa, tara na, tinahanap ka na ng tatay mo. Sige, tara na kuya! Hostisya! 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 Keep breathing. I can't breathe in. Hostisya! Hostisya! Sing us a song, a song to keep us warm. Such a chill, such a Mayor. chill. Hindi na po sila mag-control. Baka papasok na po sila. Ang aming ipinapayo ay gumamit na kami ng personal armas base sa aming impormasyon na sa paaralan pa po si Alisa. Wala na ba talaga tayong magagawa? Sige na, nahintulutan ko na kayong gumamit ng porsadong armas. Atlas, sana patawarin mo ako. Di ko sinasadyang gawin yun. Alisa!
How does the film represent you in real life? How does it reflect societal concerns based on your experience? Sa akin palagay, di masyado na-representa ang totoong buhay na magsasaka sa documentary film. Dahil naman nga, nakatutok ito sa aking anak na si Atlas, na naging biktima ng politikang dispute. This film captured the consequences of what will happen when wrong decisions are made. It shows the hostility that people have with the government. Anything can happen with just words alone. Sa aking opinion, kailangan nating unawaan na makapangyarihan talaga ang boses ng politiko. Pero, kailangan rin nating unawaan, mas makapangyarihan pa ang boses, ang tugon, ang aksyon, at ang ganti ng mga mamamayan sa desisyon ng pamahalaan. We should have a better system, one where we will understand each other's perspective and have better communication on what the people actually want, preventing conflict and disputes. Being a survivor and being the lead activist in the massacre, how did it affect your perspective in politics? Ang masasabi ko ay tunay na mapipilit na babangon ang ating mamamayan katulad sa sitwasyon na nangyari sa pelikula. Nalaman ko na kapag gumamit tayo ng dahas laban sa gobyerno ay wala pa ring pagbabago. Understand ko naman na importante ang pamahalaan sa atin, pero saan mo ilalagay ang linya sa pagitan ng masamang pamahalaan at mabuting pamahalaan? I know balancing is very important in the political space, especially if the thing that you're balancing is people's lives. Di porket na mabuti ka dahil tinulungan mo ang isang parte ng lipunan sa kapinsalaan ng pagkasira ng iba. Ruining other people's lives at the expense of making other groups' lives better is not just. Balance and peace should be maintained. It's rolling. How does the film reflect real-life political disputes? So, based on the film, I would say it is not 100% accurate. But for those who have underwent the same experience as Atlas, it is true. Disputes happen in politics, and I can assure you that this is normal. The major factors that go in these political disputes are ideological differences, social-economic inequality, media and information issues, at marami pang masasabi ko, ngunit isang bagay ay malinaw. Disputes happen between the relationship of the government and the people they govern. The leaders reflect their members. Matibay ang relasyong ito at isang mahalagang punto ng kahalagahan sa pag-aayos ng mga isyong pampolitika na nakakaapekto sa mga sektor ng lipunan. Dalawang aspekto ang dapat mapanatili: respeto at tiwala. Sa gabay ng respeto at tiwala, mapapanatili ang kapayapaan sa loob ng lipunan at titibay ang relasyon ng mamayan at pamahalaan. When people trust their government and believe in its commitment to their welfare, it lends legitimacy to the government's authority. Siyempre, mangyayari lamang ito kung ang tamang desisyon at respeto ay ibibigay ng pamahalaan. Kando, nangangahulugan, isang taong may kapangyarihan, isang lider, puno, pangulo, ulo, opisyal o pamahalaan. Ay, sayaw din! Kalalaki ka! Gago! Naging pati yun! Nawa na buwang! Ano na ilaw mo rin?